What's up sa inyo and good morning. So, and this is Ross again, back with another Ragnarok content. So this time guys, we're actually playing Ragnarok Origin Classic na nag-up 3 days ago. So, I'm just going to provide a direct review dito sa game guys. Kasi sobrang natuwa ako talaga sa mga nilagay nila, sa mga tinanggal nila. So just to give you heads up, I mean naglaro ako nito way back 2020 KR days. Pero hindi ko siya masyado na-enjoy kasi since Korean server nga siya and yung mga panahon kasi na yun, sobrang lala ng sobrang lala ng pay to win mechanics niya talaga. As in lalo na kung hindi ka makakasama sa maayos na guild. Pero that time kasi Scourge ang kasama ko. So if you don't know Scourge, sila Afi, sila Rafi, and other GOT Height members, other Encore members I believe. Sila yung makakasama ko that time guys. So nung panahon na yon, hindi rin kami nagtagal, parang inabot ko lang ata is mids, parang mga nasa level 70 plus lang ata ako or 80. I can't remember na pero nasa ganung era, nasa ganung level lang yung inabot ko doon kasi nga hindi ako nag-enjoy, sobrang pay to win yung game. Hindi ka makapalagman lang kahit sa mga hindi ka makapalag talaga basically sa pay to wins. And then hanggang sa nag-quit ako doon, tapos nagpunta ako ng global. Same thing. Walang nagbago talaga, like pay to win pa rin. So parang inabot ko lang din doon 70 plus, 80 plus, nag-quit na rin ako. Tapos na-busy na rin kasi ako nun. And then ito nga, naglabas sila ng ganito, nag-announce sila. So na-excite ako kasi meron akong background sa kanya dati. So unang mga napansin ko talaga is pagka-up ng server, kasi ako hindi naman ako nag-CBT. So pagka-up ng server, nakita ko ang linis ng UI guys. Sobrang linis ng UI. And then sobrang binago nila talaga yung mga dito sa skill bar, sa may item bar, pati yung mga dito sa menu, talaga nagbago siya. Hindi malayo sa dati guys. Sobrang maninibago ka. Parang new game talaga siya. And then ang dami nilang tinanggal na contents na sobrang pay to win. Pero ito tinira nila tong feather. Goods lang naman to, wala namang kaso dito. And then na-notice ko pa ang dami nilang tinanggal din na dailies. And pinadali nila yung dailies dito guys. Like paano ba? Example sa Katpo Caravan, meron ka na lang dati click mo pa lahat ng item para ma-complete lang. Ngayon meron ng quick clean, parang ganun, quick complete, parang ganun. So ang dami nilang pinadali dito guys. I think itong Divine Armament meron na yata dito na dati na naabutan ko to. And then sa mga mounts guys, tinanggal nila yung mga sobrang lalang effect. Basically ito yung mga tinanggal nilang mga nakaka-pay to win. Dati hindi lang ito ang stats nito Ang alam ko niyan percentage yan. Depende sa mount na kukunin mo, percentage yung nakalagay. Ngayon, kahit anong mount ang kunin mo, pare-pares na lang sila ng stats. Ang ganda ng ginawa nila dito. Same as sa costumes, same as sa wardrobes guys. Ngayon kung mapapansin nyo, pare-pares lang ng stats. Kahit anong stats, kahit anong ganda ng stats. Pace, same lang. Puro same lang yung stats guys. Walang special, walang percentage, walang any kind of mas mataas na stats. Backwear, same din. Costumes, eto lalo. Same lang din guys So kahit mapa-pay to win, mapa-whaler, mapa-free-to-play ka sa game na to, papalag ka. And nasubukan ko kanina, hindi ko lang siya na-videohan guys, pero sobrang depende rin sa class talaga. Ito kasing LK, pag free-to-play ka, palag-palag guys palag-palag siya And then sana mag-continue yung ginagawa ng devs na makinig sa mga players talaga.
na para pagandahin lalo yung laro, maging balance siya. And then regarding sa gold shop, eto may mga limit siya guys eh. And the only thing na kasi, actually nag-avail ako nito, itong Radiant Pass lang. Hindi ko pa nabibili itong Bounty Pass. Nakalimutan ko siyang kunin nung una. Kasi nanggigil ako mag-upgrade. Bumili ng Ori. Kaso plus 11 lang inabot. Kaso nabasag, naging plus 9 na naman. So, I suggest kung binili nyo tong Radiant Pass, bilhin nyo na rin tong Bounty Pass ng beses. Gastos na kayo ng 300 yan guys, $5. Hindi naman siguro mabigat yan. And then, kayo na bahala. Pero for me, ito lang ang ginastos ko dyan. Nakakapalag na ako guys. Palag-palag na ako sa mga nagwe-wheel. Kahit papaano nakakapatay ako. Nag-MVP ako sa arena. What else? Ayan, tapos dito regarding dito guys. Ito, maraming nagkakaproblema dito. Maraming na nako-confuse. So, eto guys, di ba kita nyo, may XP gain siya dito. Nakikita nyo to, yung nasa right side, yung nag-max na pares yung base ko tsaka job. So, etong daily combat duration, hindi nyo siya kailangan ubusin talaga. Pero depende sa inyo yan. Kung gusto nyo mag-farm, kayo bahala. Pero the next day kasi, kung hindi nyo siya mauubos, makakonvert siya into XP. Okay? And then, once na nag-max na tong base nyo tsaka job, priority nyo na tong Monster Annihilation. So, ubusin nyo yan kasi hindi ko alam kung event tong times 24 nila or fix talaga yan. So, yan lang lagi nyong wag nyo kakalimutan na hindi ubusin araw-araw. Pang-farm kasi yan guys, mataas yung drop rate pag naka-activate yan, si MA. So, again, hindi nyo kailangan ubusin tong daily combat duration pag max na tong parehas na to, okay? So, third day na ng server ngayon, ang cap niya is 79, level 79 yung base, and yung job niya is 22. Day 3 guys, day 3 lang ngayon. Day 3 lang ngayon ng server kasi nag-up yung server ng 26. So, 26, 27, 28. Right? So, and then, wag nyo kalimutan tong Aether Realm kasi on my end hindi kasi siya nagno-notify. So, kailangan manually nyo siya i-click and then tapusin, i-complete yung mismong stages. So, FYI lang guys. What else? Ano pa ba? Yun lang naman eh. Yun lang naman ang may bibigyan natin na review dito. Quick review for since mag-up 3 days. Yun yung pinaka-content ko guys. I mean, content pa sa ngayon. Kasi nga, third day pa lang naman nung game, nung server. So, and then kayo dito, spend wisely yung yung mga coins nyo. Magtanong-tanong kayo or if ever, manood din kayo sa mga ibang YouTuber or content creators regarding kung paano gamitin yung mga coins para hindi masayang. And then, ayun nga guys, shoutout pala sa buong Dynasty Guild. Pero kasi nasa Team C ako, hindi ako yung masyadong palong-palo guys eh. Kasi 3 yung guild ng Dynasty, yung main, yung B, tsaka yung C. So nasa C ako. Kami yung, kasi syempre hindi naman kakasya sa isang guild. So ano bang max ng guild namin ngayon? So 68 lang. 68 lang ang guild eh, ang dami namin. Parang almost 200 or 150 ata kami kaya hindi kami magkasya sa isang guild. So yan, shoutout ka pala guys sa buong Dynasty Guild kung makita nyo mo yung video na to. And ayun lang guys, by the way, don't forget to follow me on TikTok, subscribe me on YouTube, pa-follow po sa Kick and Twitch ko na channels. And I hope soon, I believe Sunday may Wuoy na ata, may Guild War na ata ng Sunday. Calendar, tingnan natin calendar. So Saturday, Friday walang event. So bukas may Team Party and Imperium Overrun. So I believe Imperium Overrun is the War of Imperium. So ayun guys, see you sa mga streams ko dito sa ROC Classic. And I think dito na lang muna ako guys, and see you on the next one guys. Thank you.